partner ang Diyos sa inyong mission. Mission to double, vision to double. I believe mga kapatid, mayroong miracle na mangyayari kapag tinatanggalan tayo mga kapatid na kayo. That's right. Paano malalaman na ang pangarap mo ay galing sa Diyos? Kapag ito'y imposible mangyari sa pamagitan mo. Hallelujah. Mangarap kayo ng malaki. Na mananalangin ka sa Lord, pahabain mo aking Lord. Mangarap ka ng malaki na hindi ka pwedeng magdamad-damad kasi pangarap mo napakalaki. Gusto mong ingatan ang iyong buhay to make sure na iyong pangarap mo yan. Amen. Kapatid, kapag ang Diyos, mga kapatid, ay bibigay ng pangarap sa iyo, langit at lupa ay lilipas, pero ang salita niya, mananatili at matutupad sa iyo. Paano malaman ang pangarap na gusto mo galing sa Diyos? Kapag imposible siya mangyari. Na kapag hindi ka talaga tinulungan ng Diyos, it is impossible. Amen? Nagaraan, binigyan ko ng desire ni Lord na magkaroon ng church. Pinalis ko kami sa church, mga kapatid, 2022. Last year. December. Pagkatapos namin magawa yung church, kaya lupahan ng kami, hindi na nakapunta kayo nagpasag, nakailang basing na rin kami. Binasag na namin, hindi lang namin mapasag yung baga na kami bahay kasi hindi namin na kami. Pinigsin namin yung church. Hanggang sa pagkatapos namin i-renovate, tumawag yung may-ari. Ang may-ari po ay nagdo-donate pa ng pera para pagandahin yung simbahan. Pero isang araw, hindi namin may paliwanag, nabili na rin yung property. So sabi niya, Pastor, I give you 6 months, maganda, hindi na kayo namin kayo i-charge sa monthly, basta December, alis na kayo. So December 2022, umalis kami. So ilang buwan po kami pangupahan sa mga resort, mga kapatid. Dahil sa ang pera namin, naubos po namin sa paupa-upa. Then nasabi ko sa mga leaders, anong gagawin natin? Sabi ng mga leaders, Pastor, ano kaya? Total, meron naman tayong vision, meron sa simbahan. Mag-first fruit tayo lahat. Alam niyo ba yung first fruit? Yung buong sahod mo, huwag mo na ng tithes na offering. Tapos ibibigay mo lahat. Pag binigay mo yung lalagnatin ka sa pasimula, di ba? Binigay mo 20,000. Pag-ising namin, nasa hospital na kami. Naimatay na. Lahat po kami ng first fruit. Sa habang ni Lord, naka 1.5 po kami ng 5 months of preparation. Kaso, ang lupa doon, yung 150 square meter, ay 2 million. So, hindi pa kasa yun sa lupa. So, nagbigay ang Diyos mga kapatid ng wisdom, mga pwedeng mangyari. To make this long story short, mga kapatid, nakabili po kami ng property. Mga kapatid. At sa biyaya ni Lord, mga kapatid, hindi rin namin na-explain, mga kapatid, paano po nangyari yun. Pero may nag-finance mga kapatid na pagkatapos ng church. Wala po kami sponsor, kami lang sa church. Nagambagan po kami. So nakatapos po ang simbahan na itayo mga kapatid, nakaraang February, mga kapatid. Kaya ito po ay a sort of testimony na kapag nilagay si Lord sa puso mo, mga kapatid, na imposible mangyari, yun ang numero 1 palatandaan na galing ko. Kasi without faith, hindi po ito mangyari. Amen. Sino po dito nangarap na imposible ito sa nangyari sa amin? Gusto kong, can you shout amen? Pwede ka ba sumigaw? Pwede ka nangyari sa buhay ko yan, Pastor. Na until now, sinasabi mo, Lord, kung wala ka talaga, kung di mo ko iningatan, it is all because of you. Amen. Pwede ka natin palagpagan ng Panginoon. God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Kapag gusto natin maging partner si Lord, ang unang tanong ko ay, open-minded ka ba? Kasi ang Diyos hindi tao. Ang kanyang kaisipan hindi natin kaisipan. Ang kanyang ways hindi natin ways. That's true. Open-minded ka ba? Sige, pagtanong yung kami mo, open-minded ka ba? Ang sabi ng ating text, our God is God of new things. Siya ay Diyos na gumagawa ng bagong bagay. Sabi ng Panginoon, Isaiah, forget the past.
Kalimutan mo na yung nakaraan. Ako ang Diyos na gumagawa ng bago. Amen. Ano po ang image natin about God? Isang old-fashioned Diyos. Ang sabi ng Bible, siya ay ancient of days, matatandang mga araw. Ang image natin kay Lord, old-fashioned. Nakalimutan natin ang verse of Bible that He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Amen. Ibig sabihin, kahit kailan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi maiiwan ng panahon. Amen. Amen. Kinaigal lang na amen. Amen. Bakit sinabi ng Bible that He is an ancient of days? For us, mga creature of time, magkaroon ng idea kung gaano kalaki ang kanyang eternal nature. Ang Diyos, mga kapatid, ay eternal. What will happen kapag hindi ka open-minded? Ang Diyos nagsabi kay Abraham, patayin mo ang iyong anak. At sa Abraham, walang kagatol-gatol. When he is about to kill his son, another commandment came from him. Kung hindi ka open-minded, malamang masaksak mo ni Abraham. Sa mga nakikinig ko, Lord dito, ang walking by faith, hindi mo yung lumalakad ka at hindi humihinto. Walking by faith means, if you need to stop, you will stop. Kapag sinabi ni Lord, tumahimik ka, tumigil ka, titigil ka. That's walking by faith. What will happen kung nakikinig ka lang kay Lord ng pasimula at hindi ka nakinig sa gitna? Aha. Hello? Lahat ng open-minded dito kayo sa amen. Amen. Sino dito may experience na meron kang God moment sa buhay? Mhm. Moment where you can feel the presence of God. Habang nag-preach si pastor, habang nag-devotion, umiiyak ka, that's God moment. But the problem sa God moment, ginagawa natin monument. Aha. Pag sinabing monument, hindi na nag-exist. Parang na lang icon. Hello? Parang it is something that is on the past. Nakalipas na. Alaala na lang. Pero alam niyo pala, ang God moment should not be, hindi dapat ito maging monument. Dapat ito maging movement ni Lord sa buhay mo. Naiyak ka kahapon, naiyak ka nakarang mga araw, tapos ginawa mo siyang monument. Alam mo, naramdaman ko si Lord nakarang buhay. Pag nag-uusap tayo ng mga bagay na ginawa niya kahapon, sino dito nagsasabi na ang Diyos mabuti nakarang mga araw? Bakit karaniwan ang testimony natin 5 years ago, 10 years ago, naubusan na ba si Lord ng bagong miracle, bagong testimony? Pag kinamusta kita, kamusta ang buhay mo ba noong 1975? Masaya kami ng ginagawa dito. Talaga, awit dito, Bible study dito, Bible study. Kamusta ka ngayon? Noong 1975. Wow! Talaga namang umaga, gabi ang aming palakpakan. Kamusta ka ngayon noong 1975, Pastor? You get stuck. Hindi ka nag-move on. That is monument. Yung God's moment, naging monument. Dapat ang God's moment, maging movement. Hindi ito na isa kahapon. Dapat nagpapatuloy ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Pag hindi tayo willing at hindi tayo open-minded, may mga places na dapat gusto ni Lord puntahan pa ng church natin. Ang tanong ko, ready ba kayo na pumunta sa places na gusto puntahan ko? Sa ating text, chapter 5, sabi ni Lord, go! Launch out into the deep. Pumunta kayo sa malalim. Church, sasamahan niyo ba si Pastor? Pastor, mabababaw na po gawin natin. Ha? Huwag tayo gumawa ng mga nakakatakot na bagay. Sabi ko sa kapatiran namin, kasamahan niyo ba ako pag gagawa ko ng mga nakakatakot? Yung kakabahan lang. Amen. Yung talagang sasamahan niyo si Pastor kapag lumusong siya sa tubig hanggang dewa. Woo! We can do it! Pero kapag si Pastor Roland, nasa leeg ng tubig, sasabihin mo na lang, you can do it, Pastor! You can do it! You can make it! Hindi ka na sumasama. Bahala ka malulod mag-isa. Amen. Kapag ang problema ni Pastor, 10,000 lang, sinasamahan natin yan. Pero kapag ang project sa church, 100 na. You can do it, Pastor. You can make it. Go, Pastor, go. Go, Pastor, go. Cheer mo na lang siya. Dapat sasamahan. Ang sabi ng Panginoon sa disciple, kay Peter,
Launch out into the deep. Hallelujah. Kailangan natin pumunta sa malalim. Kaya tanong ko sa inyo, open-minded ka ba? Hallelujah. Meron daw 3 kinds of people. May tatlong uri ng tao sa mundo. Number 1, those make things happen. Mga taong pinapangyari nila yung mga bagay. I believe yan ang kategory dapat ng church. Kapag may gusto ipagawa si Lord, we will make things happen. Papangyarihin po natin. Hallelujah. Pag naramdaman mo medyo hindi kaya ng aircon, Pastor, Ah. Pastor, magbilang ka ng ilang buwan, papangyarihin po natin. Amen. That's the word. Second na uri ng tao sa mundo, those people who watch things happen. Ito yung laging sumisigaw sa Facebook, sana all. Yung sana all kasi yung pangarap mo, natupad niya. Pero ikaw, nanonood ka lang sana all. Nakakalis. Lahat ng mga nakikisana all dito. Minsan nasa kategorya tayo ng people who watch things happen. Uy, buti ka pa. Yung pangatlong uri ng tao ito. People who wonder. Pasok, paano mo ginawa yun? Pasok, paano nangyari sa test mo yun? Yung nag-wonder, paano kayo nag-double? Paano kayo tumami? Amen. Anong ingredients? Anong step? Anong secret formula? That's true. Paano nagbago yung buhay? I believe ang church nasa category number 1. People that make things happen. Pag sinabi ni Pastor, ang goal na binigay ni Lord sa akin, to double the number of this church, we will make it happen. Ayan. Pastor, ano ba yung pangarap mo ngayon sa tabi ko? Dobling natin yung bilang. Hallelujah. But ang early church, 120 lang sila, Pastor Bustos. Pero the next day, sabi ng Acts chapter 2, meron 3,000 soul na binautisman sila. Hallelujah. How come na 120 ang disciple, pero ang naging imbita nila is 3,000 binautisman? Why? Because everybody is a minister. Kasi everybody invites. Lahat nag-invite. Amen. Sino po nag-invite dito, mga kapatid? Huwag kayo tumingin sa akin ng ganyan. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ngayon lang, very short lang. Gusto ko bigay ng steps on how to be God's partner. Kung gusto natin partneran tayo ni Lord sa ating vision, sa Luke chapter 5, mayroong simple step para maging partner ni Lord. Amen. Number 1, Luke chapter 5, verse 3. And he got into one of the boats, and the one belonging to Simon. And he asked Simon to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Number 1 step. Allow Jesus to enter into your boat. Kung gusto mo maging partner sa Jesus, this 2024, allow Him Yes. to enter into your boat. Ano ba ibig sabihin ng boat, Pastor? Ang bangka, ito yung buhay ng mangingisda. Pag pumasok ka sa kanyang bangka, parang ipinakita niya ang kanyang karira, ang kanyang kabuhayan. Diyan niya pinapakain ng kanyang mga anak. So both symbolizes his life, his career, his own world, mga kapatid. The moment Peter, mga kapatid, give Jesus a passage in his word, naging partner siya. Kailan nagpasimula ang partnership ni Peter, pati ng Panginoon? When he allowed Jesus to enter into his world. Kapatid, sa ating mga kaibigan, bisita, hanggang hindi mo pinapapasok sa Jesus, hanggang di mo siya binibigyan ng ticket to enter into your heart, in life, mga kapatid, hindi po mangyayari ang partnership. Alam niyo po ba masarap ang partner ng Panginoon? Ikaw hindi ka tapat, pero ang kapartner mo tapat. Totoo ba may mga taong good people, pero na-partner na lang ng pangit na partner? Hello? Tama ba? Basta nakakita ko ng mag-asawa, ang sipag na lalaki, na partner na talaga ng puro, parang yung order sa Shopee. Ayun sa aking bahay, sa mga tabi mo, parang ikaw yan ah. Nang partner na siya ng maling babae, puro order sa Shopee. I mean, hindi nakakaipon. Kapatid, the moment, mga kapatid, na si Jesus ay naka-enter sa mundo ni Pedro. Ano ba ang mundo ni Pedro? Bangka na walang kita. Magdamag silang nanghuli, walang nanghuli. Ano ang business ni Peter? Isang business na hindi.
Amen. Okay. Sino dito ang business niya, ang buhay mo ngayon, parang movie? Walang kita. Maghapon magdamag, napapagod ka lang, pero wala kang kita. Pero the moment na pinapasok ni Jesus o ni Pedro, si Jesus sa kanyang boat, sa kanyang bahay, sa kanyang buhay, nagbago ang kanyang buhay. Binigyan sa Lord na experience ang pinakamalaking miracle catch of fish. Ang sabi ng Bible, halos lumubog ang bangka niya sa dami ng huli. Ito na siguro ang pinakapangarap ng mga mangingisda. Makahuli ka ng napakaraming isda. Ano mo yun? Paghagis mo ng lambat, kusan lumalapit yung mga isda. Parang nagmimili yung mga isda paghagis ni Pastor mamaya, sama-sama tayong lalapit sa lambat. Hello? Ang ibig sabihin, nung si Pedro ay willing na buksan ang kanyang boat, mga kapatid, at nakapasok sa Jesus, doon nagpasimula ang partnership. Hallelujah. Sa mga bisita po natin, ano mangyayari kapag ikaw ay walang pera, kapartner mo ni pera? Ha? I-bless ka na. Kapag ikaw ay may sakit at kapartner mo ang Panginoon na nagpapagaling, hindi mo pwedeng hindi ka papagalingin. Amen. There will be a great exchange. Amen. Merong great exchange sa cross. Yes. Ang ating shame to His glory. Ang ating kahihiyan sa Kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Ang question ko ito, can you surrender your boat, your empty boat to Jesus? Nakakaya naman pa so, wala na naman yung boat ko. Ayun na nga. Wala naman nangyari sa buhay mo, ayaw mo i-surrender ito. Amen? Parang ba lang nakakayakin Lord pag surrender mo yung buhay mo kasi napakaganda. Amen? Si Pedro, walang laman ang kanyang buhay. Walang laman ang kanyang bangka. At kung pinapasok niya na ang Panginoon, doon nagpasimula mga kapatid ang partnership. Sa ating bisita, if you make a commitment mamaya, Lord, from this day on, you will be my partner. Amen. Sa buhay, hindi mo kailangan magsulong. Minsan lang may asawa ka, pero ano ba na may asawa? No? May asawa ka, pero kapag namumroblema ka na, ikaw na lang mag-isa. Hindi mo na makita yung asawa mo, mga kapatid. Amen. Pag didiskarte sa buhay, ikaw lang mag-isa. Hello? Kinay na buhay, amen? Hindi masyadong laksan kung baka may asawa mo, mga kapatid. Focus ka lang sa akin. Number one step, how to be God's partner. Surrender. Allow your boat, mga kapatid, na papasukin si Jesus. Ibig sabihin, ipabago mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hayaan mo ang Panginoon, mga kapatid, makita niya kung sino. Tanggalin mo yung maskara mo. Hello? Isa nakapas pa tayo eh. Meron tayong fixed mask na pinapakita sa tao. We are happy, we are contented, mga kapatid. Pero the real score is, hindi tayo masaya. The real score is, hungkag tayo, may emptiness tayo. Hindi mo kailangan magkunwari. Kapag pinapasok mo ang Panginoon sa iyong puso, mga kapatid, makakaramdam ka ng real na pagmamahal. Makakaramdam ka ng acceptance in the presence of God. Sapagat ang Panginoon ay Diyos na makinig. You can feel the presence and the love of Jesus, mga kapatid, in your life. You can surrender your vices. Pwede mo i-surrender kay Lord ang iyong mga vision. Amen. Pwede niyo bang sabihin this year, Lord, gamitin mo ako. Every time na sumisigaw ko, Lord, gamitin mo ako. Ang gusto mo ipagamit yung gifts, yung talent mo. No. Pag sabi mo, gamitin mo ako, Lord, my very life. Huwag lang yung some portion of your life. Huwag lang yung oras mo. Huwag lang yung pera mo. Huwag lang yung gifts mo. Ang gusto ng Panginoon, ikaw. Kasi nilikha ka sa kanyang kuwangis, mga kapatid. Pwede ba natin mas mahalin si Lord ngayon kaysa dati? Hallelujah. Pero pwede ba tayong maging mas tapat ngayon kaysa dati? Pwede ba natin malapakan si Lord? Second step, how to be God's partner in 2024? Embrace the call to go deeper. Totoo ba si Pedro, sinabihan ni Lord, go deeper? Pwede bang sabihin CDF Church, this 2024, go deeper? Ano yan? Ano mahuhuli mo kapag nasa pagpang ka lang?
mga maliliit na isda. Kapag nagpakalalim ka, may danger. Pwede ka mamatay. Alam mo ang problema ng mga Christian, hindi tayo risk taker. Hindi tayo risk taker. So bakit sa kanya, marami siyang kwento ng patotoo, mas mahal ba sa libro? No. Mas marami siyang tinitake na risk kaysa sa iyo. Ilang ba kayo? Kasi ibig sabihin ng faith, risk. Ang ibig sabihin ng faith, hindi ka nakakasiguro. Amen? Pagamat ang pananampalatay ka panatagan ng bagay na hindi nakikita. Pero ibig sabihin ng risk, pag-pray ka, pwede isa ng mirror, yes. Pwede isa ng mirror, no. Hello? Di ba gusto natin sa mirror lahat, yes? Ayaw natin ng no. Anong gagawin mo if God said no? Anong gagawin mo pag pinagsarduhan ka ng pintuan? Iiyak. Kasi hindi mo kaya tumanggap ng no. But real maturity in relationship can handle no's. Para malaman pag bata ka pa. Ang gusto mong sagot lagi ng magulang mo, yes. Sino dito yung tinatanggihan niya ang asawa? Pag hindi mo matanggihan, pag nasa level kayo ng marriage life, na hindi mo pa kaya tumanggi, hindi mo kaya magpakita ng hindi, medyo bakit hindi pa kayo masyadong malalim. Kapag malalim na ang relationship mo kay Lord, sometimes God will say no. Hello? Huwag mong sukatin ang pagmamahal ng iyong ama sa kanyang ability to say yes. Sukatin mo ang pagmamahal ng iyong mga magulang sa kanilang ability to say no, not yet, hindi pa panahon, maghintay ka pa. Lord, hindi mo siguro ako mahal kasi ang sagot mo, no? Can you handle no in the relationship? Hello? Actually, ang rejection is redirection. Kapag may mga pinagsiraduhan ng pinto ang Panginoon, dinadirect ka niya sa isa pang pinto. Hello? Go deeper. Okay lang ba si Pastor? Medyo mangangaral na mas malalim sa mga susunod na mga linggo? Pag puro tinapay, mga kapatid, jerby ang pinapakain, baka bata pa tayo. Amen? Ang gulay ba malasa? Mabait. Ang gulay wala masyadong sweet. Kapag ang taste bud natin, ang alam mo lang na lasa, matamis, may problema ka nung pinanganak ka at hindi ka na-introduce sa magulang mo sa iba't ibang lasa. Ang masarap lang sa'yo, matamis. Yan ang problem. If you want to go deeper this 2024, kailangan makakain ka ng mga solid na doctrine, solid na pagtuturo, solid na challenges. Yes. Ang church na ito, hindi natin makakamit, hindi natin maabot yung pangarap ng Panginoon kapag nasa comfort zone tayo. Sabi nga, a sheep in a harbor, mga kapatid, is safe. But the ships, mga kapatid, are not built, mga kapatid, for safety. Yes, ang sarap tingnan. Ang mga barko nasa daungan. Ang ganda tingnan, di ba? Pero hindi ginawa ang barko para mag-park. Ginawa ang barko para salubungin lahat ng mga risk sa ano. Church, ang sarap tayo nasa comfort zone lang tayo. But, we need to embrace the calling. Kung gusto mo mag-double, Pastor, kung gusto nyo dumoble, dapat lahat kikilos. Amen. Sino dito talaga yung hard worker, pinapawisan mo talaga. Yung masasabi mo talaga, pinaghirapan ko yun. Ang pali kapag hindi nyo naramdaman nyo na pinaghirapan nyo talaga. Amen? Halimbawa, sabihin ni Pastor King, ano kahit attendance natin? 100? Gawin natin double sa December. Ano gagawin natin? Mag-iibay tayo. Yes. As in lahat, sabi mo sa tabi mo lahat. Lahat. Pati bata mag-iibay. Imposible, hindi kayo mag-double. Amen? Magpipray ka pa, magpapasing pa lang. Amen? Alam niyo po, totoo ba? May mga privileges ang mga adult na hindi kayang enjoy ng mga bata. Ang driving, pang-mature na. Kahit kailan, hindi ka makakapag-drive sa super highway, sa highway, pang bata ka pa. That's privilege. May mga blessing na hindi kayang ibigay ni Lord.
sa mga immature na Christian. That's true. Amen. Pinagandang mo. May mga lugar na you cannot walk through unless you grow through. May mga lugar na hindi mo kayang puntahan, hindi siya pinupuntahan. Dapat lalago ka para mapuntahan. Hello? Pwede po ba? Mga kapatid, this 2024, kapag yamang kapartner natin si Lord, mga kapatid, i-stretch naman natin yung kaya natin gawin. Amen? I-stretch natin. Pwede po ba pag si pastor nag-schedule na, okay, isa-saturate natin yung buong barangay natin. Lahat tayo, kasi lahat. Sabi ko sa church, kung ako mag-i-invite, asawa ko mag-i-invite, anak ko mag-i-invite, mga kapatid, imposible mo natin yung bisita. Kada Sunday, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, launch out into the deep. At nang si Pedro sumunod. Amen. Inagis niya, mga kapatid, sa laot ang kanyang lambat. Nagulat siya. Napakaraming isda ang kanyang nahuli. Amen. Napakaraming isda. Third step, mga kapatid, how to be God's partner. Challenge your obedience. Ang sabi ni Peter, Lord, magdamag kami ng huli. Gusto ko kausapin dito mga Christian na pagod na. May ginagawa ka naman pero walang success. Sabi niya, Lord, magdamag kami ng huli. Hagis ng lambat, kuha dito, walang huli. Hagis ulit, kuha lambat, walang huli. Magdamag kami ng huli. Pero wala kaming isda na nahuli naman. Magdamag kami ng isda. Ang sabi ni Lord, do it again. Jesus challenged their obedience. Kaya mo pa rin bang sumunod? Hello? Sabi ni Luke chapter 5 verse 5, Master, we worked all night and got nothing. But because you say so. Pero dahil sinabi mo, ang ibig sabihin ni Pedro, nagdamag kami ng huli pero wala kaming huli kasi wala ka. But this time, do it. Sabi ni Lord, we believe. Subukan mo ngayong ihagis ang iyong nabak, pero sasamahan kita. And what will happen? At ang sabi ng Bible, mga kapatid, as Peter obeyed, nangyari ang miracle. Kapatid, walang miracle na mangyayari sa ating buhay kung hindi tayo susunod. Every miracle na nababasa natin in the New Testament ay product ng obedience. Pag hindi ka sumunod, walang miracle. Walang milagro, walang pagpapala, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah. Obey. Maging obedient ako is 2024. Hallelujah. Jesus. Nalala ko si Abraham sa Genesis 22 verse 5. Nang siya, mga kapatid, ay kinausap ng kanyang katulong, Master, saan kayo pupunta? We will go yonder and worship. We will worship. Pero nasa isip ni Abraham, papatayin ko ang aking anak. Ang tawag niya sa pagsunod, worship. Ang tawag natin sa pag-worship, yung pagbalakpak. Hello? Ang tawag ni Abraham sa pagsunod, worship. How about you? Sa ating ibibigay mo yung tithes and offering, bago magdadalo ka sa church na may problema at may kabigatan, ang tawag dyan ay worship. Hindi mo pwedeng i-separate ang worship, mga kapatid, sa sacrifice. Alam ni Abraham, the moment I obey God, I will sacrifice my son, and that is my worship. Hindi pwedeng worshipin mo si Lord na walang sacrifice. Hindi ka pwedeng magmahal na walang sacrifice. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko yung magulang mo, pero hindi ka nag-sacrifice. Hindi pwedeng sabihin na mahal ko ang church, pero wala kang sacrifice. Hindi mo pwedeng mahal ko ang Diyos, pero wala kang sacrifice. Ang ibig sabihin ng worship, my sacrifice. In order for this church to double this year's, kailangan natin mag-sacrifice ng God. Every great things. Lahat ng mga magandang bagay na hinahaan mo, great film, great cathedral, may mga taong nag-sacrifice sa likod mo. Kung gusto natin makakita ng great success sa church natin, dapat din mag-sacrifice. Sorry, ikaw na lang mag-sacrifice. Lahat ng hinahangaan natin sa mundo ito, may mga nag-sacrifice. Amen? Ba't maganda buhay mo ngayon? Di mga magulang ka nag-abroad, nag-sacrifice.
Pagka ka nakapag-aral, bilang sacrifice. Ang church na ito, gusto natin i-secure ang future ng church na ito, dapat mag-sacrifice tayo. Amen. Dapat makapag-raise tayo ng leader. Kahit nakakatamad, pag-discipleship, let us go and make Yes. Pagamat may mga pagkakataong ayaw mo basa ng Bible, you need to discipline yourself. No, that's sacrifice. Amen. Amen. Palagi mo pupunta ka sa langit kung walang sacrifice. Amen. Hello? Ang swerte mo naman. Ah. Ano yan? Swerte mo naman. Dapat meron kang gagawin para sa iyong pananampalataya. Dapat meron kang pagsusumikapan para sa iyong pananampalataya. You need to make sacrifice for your soul. Yeah. Ano ang sacrifice mo para sa kaligtasan mo? Hallelujah. Tinatamad ka magbasa ng Bible. Ang lapit pa sa church, hindi ka makarating kasi parang tsa-tsa ang akbang mo. Kalimutan sa atlas ko. Mas marami pa yung atlas kaysa forward. Hello? Chacha. Gusto mo kausapin yung mga tao dito nasa cycle? Ilang taon ka ng pagod Christian? Ano yun? Makakaawang sa buhay, mababaon na naman. Magmumutang, makakabayad, maghihina, lalakas, paulit-ulit. Kung pagod ka na, naparito ako para magbigay ng mabuting balita. God can set you free. Yeah. Jesus can break the cycle of depression. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, paulit-ulit pa yung cycle mo. Manguhuli, mawawala. Makakahuli, wala ulit. Sabi ni Lord, this time do it with me. Do it with me. Kapatid, hindi mo kailangan mag-sacrifice. Isama natin ang Panginoon. Ah, Challenge your obedience. Gusto mo pumunta sa langit? Ano yung pinaka-great commandments na nasunod mo na? Gusto mo sukatin ang iyong growth? Pastor, ano na ako kalago? Ano na ang nasunod mo? Hindi yung napalakpakan mo. Hindi yung nasayawan mo. Ano na ang nasunod mo sa salita ng Panginoon? Hello? Gusto yung sukatin ang paglaro. Sukatin natin na sunod. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, in the last days, many will say, Lord, Lord, di ba nanalangin kami? Di ba nagsisimba kami? Ang sabi ni Lord, I never knew you. How come na ang Diyos na alam lahat ng bagay bilang ang numero ng ating mga buhok, hindi ka kilala. Ang numero ay ginusto ay ibig sabihin, to know a person intimately. Ibig sabihin, kilala mo si Lord by your lips, pero hindi ka talaga nagkaroon ng personal, intimate relationship with God. Hindi ka naging close, hindi ka naging malapit, hindi ka nagkaroon ng sacrifice para sa pananampalataya. Hallelujah. Gusto kong i-shout out yung mga gumigising na maaga to make sure na magpapasimula ka ng isang araw na nanalangin ka. Kahit mabigat ang iyong pakiramdam, you open your Bible and read the Word of God. Kahit umulan, kahit mainit, you attend churches like this. Kapag alam mo, ito ay sacrifice natin para sa Panginoon. We will worship God. I believe worship is not emotion. Hindi porke naiyak worship. Si Abraham, tingin niya sa worship, hindi emosyon. Kasi kahit ayaw niyang ibigay ang kanyang anak, kasi sacrifice niya pa rin. Worship is obedience. Amen? Paano ko kasabing worship program? Pag marami kang invade na salita ng Panginoon. Hallelujah. Obedience ay demonstration ng ating faith. Obedience means you are following God. Sinusunod mo si Lord, mga kapatid, sa iyong buhay. And obedience requires sacrifice. Yes. Paano napatunayan na si Abraham ay sumunod? Nag-sacrifice siya. Mga kapatid, last step. How to be God's partner? Find the right partner. Amen. Bagaman partner na natin si Lord, then ang pangarap ni Lord ay napakalaki. Sabi sa Luke 5 verse 6, when they had done so, they caught such a large number of the fish that their nets began to break. Anong uri ng success ang binigay ng Diyos kay Peter? A net-breaking success. Halos mapatid yung net na kanilang ginamit. So they signal their partners. Si Pedro pala ay may partner. Tingnan niyo po. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa laot at ihagis mo ang lambat. Yung bangka na empty, yung bangka na walang laman, the moment na si Pedro sumunod, napuno ito ng maraming isda. But look at the miracle. Hindi lang pala dinisay ng Diyos ang miracle na yun
para mapuno ang isang pamilya. The moment is signal for their partners, lahat ng lumapit na bangka na puno. Ang size ng iyong harvest ay nakadepende sa dami ng iyong partner. Kaya question ko ngayon tanghali, pwede ka ba maging partner ng God's kingdom? Kasi the moment you say yes, nag-expand yung blessing na pinaplano ng Diyos na ibigay sa church na ito. The moment you say yes, dumadami ang possibility na mga kaluluwa ay maiipon, mga kapatid, sa church na ito. Hallelujah. Pwede ka ba maging partner ni Pastor? Hello? Kung kayo po nakakaluwag sa buhay, mamaya pwede ka ba maging Pastor? Kung meron tayong programa sa church na kailangan sa Pastor Willie, count me in. Hindi ko kayang supportahan yun, pero iambag po ko. Amen. Pag-aambag po ko. Kapatid, success is guaranteed if you have partners. Thank God meron akong partner. Thank God ang church na ito hindi nag-iisa. Pwede ba tayong tatay sa oras na ito? Pwede ba sabihin, Pastor, count me in. Sabihin magkakaroon ka ng drive. Sabihin magkakaroon ka ng vision to win souls, count me in. Ilista mo ako. Magpa-participate ako. Amen. Gusto ko mag-akay ang mga kaluluwa. Ang miracle, mga kapatid, ay naging possible dahil meron silang partner. Itong vision to double, hindi po mangyayari ito kung hindi kayo magpa-partner sa ating puti. Okay lang po ba tatay tayong lahat at mag-commit tayo sa oras na ito? Lord, narito po ako. Hallelujah. Gusto ko, hallelujah, ibilang mo ako, Panginoon, sa great harvest of soul ng aming church. Hallelujah. Gusto kong makisaya, gusto kong magkaroon ng participation sa pagdadala ng maraming kaluluwa sa aming church. Pinagpala mo na ako sa buhay, pinagpala mo ako sa business, pinagpala mo ako sa maraming bagay. Maging sa pagkakataong ito, Panginoon, sa pag-amay ng kaluluwa, gawin mo kami successful. Bigyan mo kami ng burden, Panginoon. Huwag mo hayaan mo, kontento kami na meron kami maayos na buhay, meron kami business, may sakyan, may career, pero wala kami naakay na kaluluwa. Woe unto us! Kundi namin nagamit ang opportunity ito to bring souls for you. Huwag niyo kami hayaan makontento. Tulungan mo kami umiyak, Panginoon, every morning. Tulungan mo kami umiyak, Panginoon, para sa kaligtasan ng kaluluwa. Huwag mo hayaan, Panginoon, may isang buwan, may isang linggo, may isang taon na walang nadagdag sa aming church. Oh, Jesus, use us. Gamitin mo kami, ang aming bibig, ang aming resources, everything we have right now. Gamitin mo, Panginoon. Pangyarihin niyo po ang vision to double ng church na English. I pray sa mahal mo si Pastor Reynald, Panginoon. Hallelujah. Ngayon mo siyang partner, O God. At sa mga primary leaders ng church na ito, bigyan mo sila ng burden. Bigyan mo sila ng kabigatan, Panginoon. Hallelujah. Lalabas kami sa kalye. Lalabas kami, Panginoon, sa palengke, sa aming school, sa aming opisina, Panginoon. Kami po'y mag-testify ng iyong kabutihan. Gamitin niyo kami, Panginoon. Hallelujah. Save more soul. Magligtas ka pa ng mga kaluluwa. Huwag mo kaming patahimikin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Magligtas ka ng aming treasure, ng aming trophy, Panginoon, na may mga kaluluwang dinadala ka sa church. Yan ang aming kayamanan. Yan po, Panginoon, ang aming heart's desire. Tumawag ka ng mga kaluluwa, mag-raise ka ng mga young people, Panginoon, sa church na ito. Tumawag ka ng mga tatay na may kabigatan sa kaluluwa. Titignan yung mga tao, hindi lang sa panlabas, kundi ang ganda ng kaluluwa, Panginoon. Pag kinuha mo sila, saan sila mapupunta? Give us burden. Ang Diyos ay nagtatanong ngayon tanghali, will you be my partner? Kung magpapagaling ako mamaya, pwede ka bang magpagamit? Kung nangangailangan ako ng bibig na magsasalita, pwede ka bang magpagamit? Hallelujah. Hallelujah. Jesus.
mang pupunta sa samahan mo. Ano mang bagay ang sumalubog sa akin this 2024. Huwag mo papabayaan. Hawakan mo ang aking kamay. Proteksyonan mo ako, Panginoon. Come on. Kapatid, sa ating mga bisita, narinig ng Diyos ang iyong heart's desire. Alam ng Diyos ang iyong heartbeat. Narinig niya ang iyong panalangin. Hallelujah. Hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Saan ka man pumunta, puproteksyonan ko niya. Sapagkat ikaw ay God's property. Ikaw ay mag-aari at partner ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Pagkatapos natin ipag-pray ang ating mga VIPs, pwede ba may mga leaders sa church na ito? Magkaroon tayo ng commitment, Lord. Mas mamahalin kita higit sa pagmamahal ko kahapon. Mas magpapakatapat ako ngayon, Panginoon, kaysa kahapon. I will challenge my obedience. Ano ang gusto mong gawin ko, Panginoon, this year? Saan ako pupunta? Sino ang aking sisiraan? Anong salita mong aking tutuparin, Panginoon, sa 2024? Oh, fill my heart with your spirit. Puspusin mo kami ngayon na natin. Ikaw magpuno ng aming kakulangan. I-confirm mo, Panginoon, na hallelujah, ang vision na binigay niyo sa inyong pastor o God sa lugar na ito. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Come on. Sige, ako rin kita sa natin naman. Oh, Jesus. I live to worship. Yes. Night. Hallelujah. Kung first time yung kanalo sa church na ito. Gusto ng Diyos na yung partner na. Gusto ng Panginoon makasama ka. Gusto ng Panginoon pagalingin ka. Gusto ng Diyos pagmanain ka. Ano man ang iyong landas na tinatahak, God will be with you. Isasamahan ka. Hallelujah. To all the leaders of this church, launch out into the deep. My life and mountain, embrace that calling. Take me high. Hindi ka ginawa para sa mababaw. Nilikha ka para sa malalim. This 2024, lumusok tayo. Gumawa tayo ng mga nakakatakot na bagay. Gumawa tayo ng mga nakakakaba na bagay. Pumasok tayo, mga kapatid, sa palengke. Sa school. Pumasok tayo sa mga lugar na hindi pa natin aabot. Make a commitment right now. Yes. Oh, Jesus. Yes, make a commitment, Pastor. We will make it happen. Yung goal mo to double our attendance, we will make it happen. Mag-set ka ng fasting, count me in. Mag-set ka ng place kung saan tayo mag-saturate, count me in. Gusto ko mangyari, gusto ko makita, gusto ko mag-participate sa vision na nilagay ng Diyos sa iyong buhay. Oh, this man is a man of God. Hallelujah. Hallelujah. Merong vision ang man of God sa church natin. And that is vision to double. Lahat ng leader na may kamikakan. Jesus. Gusto ko mga kapatid na okay na ba nalapit tayo pahagya? Lapitan natin ang ating pastor. Sige po mga kapatid. Make a commitment, Lord. Gagamitin ko po ang aking resources to make it happen. Amen. Gagamitin ko lahat. Oras ko, talent ko, hallelujah, pananalapi ko kailangan. Maging available ako sa training na isiset ni Pastor. Maging available ako sa places na pupuntahan namin. Hindi
Hindi lang ako mag-aambag ng aking pera, aking oras. Hallelujah. I will support the vision of my pastor. We will make it happen. Hallelujah. This 2024, bago mag-end ng December, we will double our attendance. Hindi lamang numerically, kundi spiritually. Gusto namin makita ang church na ito'y lumago, hindi lang sa bilang, kundi sa kanilang spiritual state, O Lord. I claim in the name of Jesus. Habang ang mga leader ay nagdi-declare ng kanilang commitment sa kanilang pastor, O Lord, grant our prayer. Hallelujah. The vision to double, Panginoon. Make it happen sa kanilang church. I pray as a pastor, as a man of God, I declare, Panginoon, the vision, hallelujah, to operate and manifest it this year. Kumilos ka, Panginoon, gawin mong minister ang bawat isa. Gawin mo po, Panginoon, na ang goal na ito ay hindi lang po namin maset, kundi mag-get namin this 2024. I pray as a pastor and as a man of God, I declare, Panginoon, magkakaroon na supportive leaders ang church na ito. Mag-erase ka ng mga leaders and disciple, Panginoon, na willing mag-take ng risk to make it happen. In the name of Jesus, we declare it into your name. In the name of our Lord Jesus Christ. Everybody, in the name of our Lord, sing for the very last time. In the name of our Lord Jesus Christ. Woo! Come on. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Sige, yung lalakas na papuri. Sa mensahe na naibahagi po ng lingkod ng Diyos. Ano bang bagay na ginagawa natin sa sarili lang natin, hindi po ito magsasaksi. That's why, mga kapatid, when Jesus comes, nang dumating si Jesus, mga kapatid, hallelujah, at nakasama po ni Pedro ang ating Panginoon, yung bagay na hindi nangyari na sila makahuli. Nang dumating si Jesus, sila ay nakahuli ng napakaraming isda. Hallelujah. Kapag kasama natin ang Diyos, amen, something make it happen, mga kapatid. Mangyayari ang mga bagay na ginagagawa ng Panginoon sapagkat siya yung author. Amen. Na ginagagawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, maraming salamat sa vision na pinakita ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung saan, as a declaration of the man of God, it make it happen, mga kapatid. Ito yung nangyayari. Praise God. Pero, paano mangyayari kung hindi mo tayo magsasacrifice? Hallelujah. Kaya, alam niyo sa mga matured na mananampalataya, alam nila yung halaga ng salitang sacrifices. Na ang mga bagay na ginagawa nila na may kasamang sakripisyo, mga kapatid, hindi man nakikita ng tao yung ginagawa mong sakripisyo, pero si Lord ang higit na nakakakita sa ginagawa mo. Kilala ka. Kilala ka niya. At alam niya ang mga bagay ng pagsisikap na ginagawa mo para sa paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga panahon na kapag ito ay nasayang natin, hindi na natin yan may babalik pa. Kaya habang may pagkakataon, habang may panahon, mga kapatid, maglingkod tayo ng may katapatan sa Diyos. Malapit na siyang babalik. Kung alam mo
ng pagbabalik ng Panginoon, kapatid, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa. Hindi mo na masyadong ipofocus, mga kapatid, ang buhay mo sa mundong ito. Instead, mga kapatid, magsisikap ka na ang buhay mo ay may paglingkod mo sa Panginoon ng lutusin. Hallelujah! Gawin natin, mga kapatid, ang ipinagagawa ng Diyos. May purpose, may dahilan kung bakit tayo ay tinawag ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para i-expand ang kanyang kaharian, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Pastor Joel, sa napaka-timing na mensahe, mga kapatid. Hallelujah! Praise God, na kung saan ay na-remind ang iglesia ito na ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi maaaring hindi ka magsasacrifice at hindi maaaring hindi mo gagawin ang pagsunod, mga kapatid, sapagkat even the highest, hallelujah, sabi nga yung pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang pagsunod. Praise God. Kaya patuloy natin sundin ang kalooban ng Panginoon. So before we close, mga kapatid, bago po mag-close in prayer, si Evangelist, mga kapatid, pag-pray muna natin yung mga nagdaos na kanilang birthday this month of April, mga kapatid. Sila po ay magpalain ng ating Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Lord, kami nagpapasalamat sapagkat sa buwang ito may mga kapatid po kaming nagsisipagdaos ng kanilang mga kaarawan. Sa buwang ito, Lord, we praise Sister Jenny. Praise God. Maging si Gabriel na anak ni Sister Joan, Sister Gatgat, hallelujah, na kung saan, hallelujah, ay hibuin mo siya. Ano man ang kanyang sakit at karamdaman, bigyan mo siya ng patuloy na kagalingan ng paghibo ng Diyos sa buhay ng aming mga kapatid nito. Napagpalain mo ang mga nagsisipagdaos ng kanilang pagkakaroon sa buwan. Maraming salamat po. Ikaw po ang magpala at magpagaling sa mga taong binanggit, Panginoon, ng mga pangalan na may sakit. Hallelujah, maging yung mga iba namin mga kapatid na hindi naka-attend dahil nagkakaramdaman sila. Lord, we pray, Sister Lani, ikaw po ang humipo sa kanya, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng lubos na kagalingan, O God, sa anumang karamdaman na kanyang nararanasan, O God. Hallelujah, we declare your healing power, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we claim your healing power. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. To God be all the glory. Evangelist, pagilid po sa ating Diyos. Hallelujah. 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 Great is our God and His greatly to be praised. Lord, sa ngalan po ng kongresyon ito, God, na pinakatiwala niyo po sa pamumuno ng aming pastor at pastor ang Bustos, God. Salamat po. Hallelujah. Sa iyong dakila, makapangyarihan at malawalaking presensya na pinadaman niyo sa inyong mga anak. Salamat po sa iyong salita. Hallelujah. Na never change. Thank you for your word which is powerful. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, O God, sa iyong ginamit na divine messenger, O God. Lord, ang aking panalangin, O God, ay hindi po lang ng kami nakinig sa iyong salita. Subalit, we will also be doers of the word. That we will not be honoring only you with all our lips, Lord, but we will honor you as well with substance. Lord, hallelujah. Hallelujah sa anumang mga pangangailangan ng bawat isang nandito, Panginoon, O God. Alam ko po, O God, na ipagkakalam niyo po sa kanilang lahat at tutugunin ninyo ang kanilang mga samot dalangin. Panginoon, muli, maraming salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus, for everything that you have done for us, even today. Lord, as we move forward, Lord, we will carry your word and put it to life. Sasabuhin mo namin yung salita nang sa ganon ay makita ng mga kapitbahay, ng mga tao, mga estranghero na kapamasin
Nasisikat po ang aming liwanag sa pamamagitan, Lord God, ng aming mga mabuting gawa para sa iyong ikaluwalhati. Panginoon, bago po kami magtapos, O God, nasa po ipanalangin, O God, ang aming mga pagkain, pagsasalud-saluhan po sa araw na ito, O God. Panalangin ko po higit sa lahat, O God, that we will consume the food that you prepared for you people, O God, with singleness of our hearts, O God. And Lord, as I close, O God, may I pray, O God, that each one, every member of this congregation, each disciple will reach one, O God. Each one will reach one, O God. And our visible double shall happen, Lord, because you are with us. In Jesus' mighty name, Lord God, we give you all back the glory that rightfully belongs to you. And we want with you, Lord God, as we are one. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Hallelujah. 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 Palakpakan natin si Lord. Okay, so kulang po tayo ng pagkakain. Okay, so yung pagkain po ay dito sa inyo. Yung pagkain po ay dito sa inyo. Dito, so una lang po tayo. Okay, so salamat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos ay maramos po ang ating Mga kapatid, ay hintayin na lang po ninyo yung pagkain niya sa upuan ninyo. Isasabi na lang po sa inyo. Praise God. God bless everyone. So, sino po gusto mo magpa-picture? Mag-picture na po tayo sa harapan. Isa po ang ating mga t-shirt. Picture yung tulogo. For remembrance.